Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Ascenso, tuwing Sabado, alas 3 ng hapon. Mga eksperto ang makakasama mo sa DZRH Radio, DZRH TV at live din sa Facebook, YouTube at DZRH News website. Parang training na walang training fees. Kaya maging updated para tuloy ang Agri Ascenso. Ito ang Agri Ascenso. Agri Ascenso. Magandang hapon po mga ka-Agri, live pulim po muli tayo dito po sa DZRH at DZRH News Television. Welcome po sa Agri Ascenso. Sabado na naman. Sana ay masamahan niyo po kami isang oras po ng punong-puno at hitik na hitik po sa impormasyon tungkol po sa agrikultura at iba pa. Ayan. So wala po muna si Ka Henry Uri. So ako muna pong inyong makakasama sa programang ito. Miss O, Miss Karen O. Yong at syempre hindi mawawala ang ating Assistant Director ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute o ATI, si Ma'am Niet Arceo. Hi Ma'am Niet, magandang hapon po. Hi Miss Karen, good afternoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Agri Ascenso na po tayo. Correct. At eto nga Ma'am Niet, National Awareness Month, last 2 days or 1.5 day kasi matatapos na ang buwan ng Nobyembre. Ayan. At makakasama natin ngayon, ihabol po natin tungkol sa issue na ito o usapin na ito, ang Deputy Director ng National Rice Program ng Department of Agriculture. Ano ba yung i-share niya po sa atin ngayong hapon, Ma'am Niet? Ang magiging topic natin ngayong hapon, Miss Karen, ang Drone Voucher Program. Ano nga ba ito? So ano tong Drone Voucher Program ng Department of Agriculture? Dahil ito, Miss Karen, isang initiative para, of course, maging gumamit ng teknolohiya, makabagong teknolohiya yung ating mga magsasaka. Mamaya, malalaman natin yan mula kay Deputy Director Ralph Senisa. Ayun. So, Drone Voucher Program. Tama po kayo nang narinig. Drone. Ayan, yung lumilipad. Kasi Ma'am Niet, baka biglang, tama ba yung narinig ko? Drone Voucher Program. Meron palang ganon ang Department of Agriculture. So exciting po yan. Pero bago yan Ma'am Niet, sa lahat po ng ating mga ka-agri, bago natin pag-usapan yan, ay naging episode nyo ni Ka Henry last week, November 22, ay yung Rice Business Innovation System o Rice Biz para sa mga magsasaka po. Ayan. At sino po ba ang inyong nakasama last week ni Ka Henry, Ma'am Niet? Nakasama namin, Miss Karen, si Dr. Diadem Gonzalez Esmero. Siya yung Chief Science Research Specialist at Project Lead ng Rice Biz o Rice Business Innovation System ng Philippine Rice Research Institute. Ganda naman ang pangalan niya, Diadem. Naririnig ko kayo ni Ka Henry last week. Talagang
Ang ganda naman ng name ni Dr. Diadem, di ba? So ano po ba yung inyong napag-usapan, Ma'am Nye, tungkol sa rice biz? Bale, Miss Karen, gaya na nabanggit ko, isa ito sa pangunahing programa ng sa rice program, especially ng Philippine Rice Research Institute o ng PhilRice. At ito ay nagsimula 5 taon na ang nakalipas at ngayon ay nasa phase 2 na daw, kung saan nakatuon na nililink nila sa market yung kanilang mga rice-based communities. Ayun. Ma'am Niet, nagkakaroon po ba ng challenge yung ating mga magsasaka na maging businessman din? Pero hindi naman businessman ang tawag nyo sa kanila, di ba? Kundi agripreneurs. Tama po ba, Ma'am Niet? Yes, Miss Karen, parang papunta na doon, no, yung ating gustong mangyari. Talagang magkaroon sila ng farming as a business na mindset, no, yung ating mga magsasaka. Pero syempre, hindi po ito mangyayari kung individual yung ating mga farmers. Kaya kailangan na sumali sila sa isang organisadong grupo o patungo sa kooperatiba para talagang maging negosyo, no, yung kanilang susuungin. So, mas madali namin silang matutulungan pag collective yung marketing kasi kakayanin yung volume, yung quality, yung ganon. Oo, yung demands ng market, ika nga, Ma'am Net, kasi pagka nagpa-deliver na yan ng ganitong produkto ay hindi lang naman patingi-tingi o paunti-unti. Maramihan pa minsan yan. Tama ba, Ma'am Net? Yes, bulto-bulto. Kaya kailangan yung tinatawag nga nating collective marketing. Kailangan ma-meet natin yung demand. Otherwise, hindi kaya, no? Magiging failure din siya kasi hindi magiging successful dahil hindi kaya nga i-meet yung market demand. Pero aside from training, nabanggit din ni Dr. Diadem sa inyong dalawa ni Ka Henry last week na hindi dapat nakakalimutan yung kalidad, yung quality ng mga produkto, Ma'am Niet. So, meron din bang na-discuss si Miss Diadem tungkol dito? Yes, Miss Karen, yun yung kanyang emphasis last week kung saan kailangan may quality din yung produkto dahil yun yung magkakaroon ng market or competitive advantage. Kaya nga, most especially sa rice base, talagang sinasanay yung mga magsasaka ng good agriculture practices o yung sinasabi natin na gap. Dahil ito yung magiging competitive advantage nila at hinahanap din kasi ng market tulad ng mga restaurants, hotels at mga malls, yung gano'n na klase na may quality, no? And may magandang balita ako narinig kasi may yung mga feeding programs pala ng DepEd at DSWD, may mga kaakibat silang mga rice biz communities. Tama po ba, Ma'am Niet? Yes, Miss Karen, may mga nakapartner na, no, ang ating mga rice-based communities na mga feeding programs ng DepEd at DSWD at sana nga ay magtuloy-tuloy pa ito. Ma'am, meron ka na promise kay Ka Henry last week, pero hindi naman sa nag-promise ka na magkakatotoo agad-agad, pero susubukan, tatrabahuin, ayan. Na-pressure si Ma'am Niet. Gusto namin yun, Pati Miss kayo ba, Karen, Ma'am Niet? syempre. Oo, yung government rice allowance, Ma'am. Gusto namin yun, no? Oo. Naging suggestion yun ni Ka Henry na magkaroon daw ng government rice allowance para sa ating mga empleyado sa gobyerno. Kasi nga naman, ang laki, diba, ng ating civil servants, no? Yung quantity ng ano. So, kung magkakaroon daw ng rice allowance, siguraduhin na ibibili yon. Hindi siya pera na ibibigay, kundi bigas, no? At bibilhin sa mga magsasaka. Hopefully, matulungan tayo ni Ka Henry na maisakatuparan. Correct. So tutulungan naman namin kayo dito ang DZRH para ipaalala, kalampagin, lambingin. Ano pa ba ang gusto nyo, Ma'am Niet? Ayan, araw-arawin natin yan. Ayan. So, Oo, Miss Karen, kasi nabanggit ni Ka Henry na yung iba nating mga private sector na mga private sector, no? May ganon.
May ganon. So hopefully kahit yung sa private sector natin, ay bilihin na rin nila yung local rice natin Yes. sa pamamagitan ng ating mga kooperatiba, mga farmers associations. That is being rice-ponsible, di ba, Ma'am Niet? Yes. Oo, buy local, galing sa ating magsasaka. Pero overall, Ma'am Niet, yung naging discussion nyo last week with Miss Diadem and with Phil Rice, ano po ba yung pinakakabuuan o yung kumbaga gustong ma-achieve ng programa na to para yung mga rice-based communities, maging agripreneurs sila? Ano po ba ang gustong maging kumbaga maitulong nito sa ating mga magsasaka? Siyempre, Miss Karen, gusto natin na magtagumpay sila sa kanilang sariling negosyo. Kaya may mga programa tayong ganito, yung sa Rice Bees. At yun ngang isa, yung sa clustering, no? Kasi yung Rice Bees natin, isang form ng clustering yan. Yung pinagsama-samang mga farmers, associations, o mga organisadong mga magsasaka. Kasi gusto natin at the end of the day, mapabuti yung kanilang kabuhayan, makapag-ambag din sila sa mas matatag at sustainable na kinabukasan, lalo na para sa ating rice sector. Yes, at ipupursigid din natin yan, Ma'am Niet, sa abot ng ating makakaya dito po sa media sa DZRH. Alright, so excited na po ba kayo sa ating topic? Pero syempre bago yan, ay maki-update po muna tayo sa mga kaganapan sa Department of Agriculture and sa ATI. Sige ma'am, hati na po tayo. Ako na po ang DA, sayo ang ATI. Mga balitang kailangan mo malaman sa Balita. You're welcome, Ma'am Niet. Ito na po ang ating balita, kaganapan at anunsyo mula sa Department of Agriculture. Nakatakdang ilunsad ng DA ang 20 pesos na Benteng Bigas Master List PBBM po registry system, isang digital platform para mapabilis ang benteng bigas. Meron na flagship program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. simula December 2025 sa eGov portal, DA website at Facebook page. Makakakuha ang mga benepisyaryo ng QR code para sa mabilis na verification sa 20 peso outlets. Pinalawak ang sakop mula senior citizens, indigents, PWDs at mga katutubo hanggang minimum wage earners, farmers, mangingisda, drivers, guro at iba pang frontline workers. Ayon naman po kay Agriculture Secretary Kiko Tiu Laurel Jr., layo ng programa na gawing modernong agrikultura, palakasin ang food security at suportahan ang merkado ng lokal na bigas gamit ang 20 peso Benefinder para sa mas madaling verification at pagbili ng subsidized rice. Samantalang inanunsyo kamakailan ng Department of Agriculture ang Kadiwa ng Pangulo KNP Expo 2025 na kasalukuyang ginaganap sa Intramuros. Tampok ang Benteng Bigas Meron Na project kung saan makakabili ang publiko ng abot kayang 20 pesos na bigas. Layunin ng Expo na mailapit ang mura at masustansyang pagkain sa mga mamamayan habang sinusuportahan ang mga magsasaka, mangingisda at iba pang sektor ng agrikultura. Tampok din dito ang pinalawak na Kadiwa Network, murang produktong agrikultura at iba't ibang aktibidad para palakasin ang local food systems. Bukas po ang Expo hanggang November 30. Hanggang bukas na lang po yan. Para sa iba pang updates at anunsyo mula sa kagawaran ng pagsasaka, i-follow po ang kanilang Facebook page na naka-flash na inyong mga screens at DA Central Philippines at bisitahin ang kanilang official website sa www.da.gov.ph. Miss Nieta, it's your turn. Maraming salamat, Miss Karen, at mula naman po sa Agricultural Training Institute, matagumpay na idinaos ng ATI Central Office maging ang mga regional training centers, ang NOAP, yung National Organic Agriculture Program at National Rice Awareness Month ngayong huling linggo ng Nobyembre. Kanya-kanyang aktibidad ang mga rehiyon para sa pagsuporta sa nasabing programa. Layunin ng mga aktibidad na higit pang palakasin ang kaalaman ng mga magsasaka sa organic agriculture at rice-based technologies at hikayatin ang mas marami pang Pilipino na tangkilikid ng lokal, ligtas at sustainable na mga pagkain. Sa patuloy na pakikipagtulungan ng ATI sa iba't ibang sektor na nanatiling layunin nito ang pag-angat ng kabuhayan at pag-unlad ng agrikultura sa bawat rehiyon.
Samantala, mga ka-OA, gaganapin na bukas ang kauna-unahang OA Champions Run sa UP Diliman College of Science. Ito ang unang fun run na tampok ang Organic Agriculture Program. Layong itaguyod ang natural at ligtas na pamamaraan ng pagsasaka habang pinapalawak ang kaalaman sa organikong agrikultura. Kalahok din dito ang ilang mga DA bureaus and agencies, kabilang na ang ilan sa ating mga ATI staff bilang pakikiisa sa advokasya sa organic agriculture. Bukas na bukas at handa na po ang lahat para sa makabuluhang pagtatakbo para sa OA Fun Run. Abangan ang iba pang mga announcements mula sa ATI. I-follow kami sa aming social media pages sa Facebook, sa X, Instagram at TikTok at ATI Interactive, at bisitahin kami sa aming website sa www.ati.da.gov.ph. Yun lang, Miss Karen. Maraming salamat. Maraming salamat din, Ma'am Niet. At ayan po, updated na po kayo sa mga latest na kaganapan from the Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Sa ating pagbabalik, nako, eto na at ating topic ay pag-uusapan na ang drone voucher program para sa mga magsasaka. Sa ating pagbabalik po yan ang ating oras, 16 na minutos makalipas ang 3:00 ng hapon. This time check. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Oh, so good. Komeo so tanghon. So bagay sa bawat celebration. So easy, so dumb. Komeo so tanghon. Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose.
papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number one ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pilipinas ang ating oras, 3:22. Parang training na walang training fees. Agri Asenso, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Agri Asenso. Ito ang Agri Asenso. Agri Asenso. And we're back at bago po ang ating topic of the day, ang drone voucher program para sa mga magsasaka. Pakinggan po muna natin ang ating Techno Tip number 1. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Tutukan ang Techno Tip. Malaking tulong ang drone sa rice farming. Sa isang lipad, kaya nitong mag-survey ng palayan, mag-spray ng abono at pestisidyo, maghasik ng binhi o sabog tanim na mas mura kaysa tradisyonal na transplanting at makabawas sa oras, pagod at gastos ng mga magsasaka. Sa modernong pagsasaka, mas tipid, mas mabilis at mas ligtas na. Drones ang katuwang ng mga magsasaka. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Buti na lang nung nire-record ko tong Technotip, di ako nagkamali, Ma'am Niet. Maghasik ng lagim, de binhi. Grabe. Pwede pala yun Ma'am Niet. It's so wonderful. Ang drone, pwedeng mag-survey habang lumilipad, tas maghasik ng
binhi o yung sabog tanim. Grabe, amazing ano. Pero siguro kailangan mo ng malaking drone dyan, no, Ma'am Niet? Kailangan sobrang laki. Okay, so paano po ba itong drone voucher program para sa mga magsasaka? Alamin na po natin. Pakilala na natin, Ma'am Niet, ang ating panauhin ngayong hapon. Yes, Miss Karen. Ngayong hapon, makakasama natin walang iba kundi ang Deputy Director ng Department of Agriculture National Rice Program, si Director Ralph Alan Senisa. Hi Ralph, magandang hapon. Welcome sa Agri-Asenso. Magandang hapon, Director Ralph. Magandang hapon po. Ayun. Magandang hapon, sir. Po. Alright, magandang hapon po, Director. Ayan ma'am, siguro tanong na po natin itong drone voucher program ng DA. Director Ralph, can you tell us ano po ba yung inspirasyon at bakit naisip nyo na magkaroon ng drone voucher program? Okay, so itong drone voucher program po natin ay isa ito sa mga teknolohiya na sinusulong po ng ating pamahalaan, partikular ng Department of Agriculture, National Rice Program, para po ma-address natin yung mga iilan na problema sa ilang sakahan sa ating bansa na nagkukulang po ng labor. So meron din po sa kanila na may seasonal labor scarcity kasi yung may mga tinatawag na kabisera, umiikot po yung mga manggagawa at yung mga nakuhuli po na mga nagtatanim ay nawawalan po ng available labor at wala ding access to machinery, no? And also, meron din po tayong mga areas na nagpa-practice din ng direct seeding, and yung isa pong nakikita natin doon, kung manual po itong ginagawa, ay medyo hindi ganon po kataas yung production. So, ang the drone voucher program po ay nag-a-address sa dalawang concern na ito. First is doon sa mga area na meron tayong labor scarcity, and the other naman po is para ma-improve yung productivity doon naman po sa mga usually nagpa-practice talaga nung direct seeding technology po natin or ng practice for crop establishment. So, by the way po, nag-take off po ito doon sa ginawa din natin dati na I think na-guest nyo rin po ako before for that discussion in 2022. Nag-take off po ito para doon sa voucher modality po natin for fertilizer and seeds, kung saan instead na physical input po yung i-distribute ni TA, ay vouchers na lang po para po mapadali yung or maging efficient po yung ating distribution modalities. Thank you po, Director. Ma'am Niet. Yes. Director Ralph, siguro i-ano natin kung sino-sino yung mga beneficiaries natin dito sa drone voucher program. And then, paano ma-access to? Curious lang din ako na, kumbaga, ano lang to, voucher, tapos kanino nila ipipresent, yung mga ganan. Okay, thank you, Don Ma'am Niet, no? Actually, ma'am, napakinggan ko kanina yung usapin ninyo about rice beans at napag-usapan ninyo yung rice clusters, no? So, isang mahalagang konsepto po kasi dito sa drone voucher is yung collective action po ng ating mga magsasaka. So, we are targeting it to organizations or rice clusters, no? Na sama-sama po sila or pare-parehas po sila ng intensyon at sabay-sabay po yung intensyon nila ng pagtatanim. Kasi po yung drone voucher natin or yung drone operations natin rather ay medyo malaki yung scope nito. So mahalaga po na yung isang organisasyon o grupo ng mga magsasaka natin ay nagkakaisa na sabay-sabay talaga silang magtanim para po maging or ma-facilitate natin itong drone operation. So yun po yung pinaka umpisa nun, and once they have the intention, pwede po silang lumapit doon sa ating kagawaran ng pagsasaka. It could be regional office or kahit po dyan sa ating municipal or city agriculturist office, no? Para po i-signify po yung kanilang intensyon na
mag-avail nung drone services. Then once po na ma-issue or ma-validate po na yung saan po yung area nila, ay pwede na po nating i-schedule po ni Department of Agriculture doon po sa ating mga accredited drone merchants yung schedule kung kailan po or ano pong klase ng serbisyo yung i-avail ng farmer. Kasi right now po, sana mention yung nga po kanina, ay pwede po ito for seeding, pwede po siya for fertilizer application, and pwede rin po siya for chemical application. Though yung chemical application natin is medyo limited pa lang po yung scope, no, kasi we are approaching this carefully, no, so we are coordinating thoroughly with the Fertilizer and Pesticides Authority para po malatag ng maayos yung mga protocols, as well as kung ano yung mga klase ng mga chemical na pwede nating ikarga sa drone na hindi po makakapaminsala sa ecosystem ng rice. So ayun po, additional lang po, so yung mga members ng clusters na who might signify their interest should be RSPSA registered farmers po, no? And also dapat aktibo po na nagsasaka as vouched by the local government na agriculture's office po. Okay. Miss Karen, dagdag lang. Director Ralph, more on clusters ito, hindi individual farmers, kumbaga. Yes, ma'am, yet, no? Kasi yun nga, sobrang, ang ano kasi natin dito, yung efficiency din ng drone service. Kasi yung drone po natin ay malaki po ito na makinarya, no? And yung pagdadala po nito from one place to another requires requires a good logistics, no? Tapos yung tao din na nakakapag-operate, kasi hindi po tayo basta-basta makakapag-operate ng mga ganitong klase ng drones. Kailangan po sila ay meron siyang CAAP, no, accreditation. So mga registered pilots talaga yung nag-ooperate nito. So we are maximizing yung pagpunta din ng mga drone operators natin doon sa area, no, to provide the services. So hindi siya talaga advisable, no, na parang individual farmers. So that's why po hinihikayat talaga natin yung collective action among the members of a cluster para po mas efficient or ma-maximize natin yung use ng drone. Okay. Ma'am Nyet, gusto ko lang tanungin si Director Ralph, kung ilan ba yung mga drones na available para sa ating mga clusters o yung mga kooperatiba, mga magsasaka natin. Nabanggit din ninyo, no, Director Ralph, na yung mag-ooperate pala ng drone ay kailangan ay CAAP certified o may license sila, licensed pilot. So hindi pwedeng basta-basta lang. Marami kasi dito mga amateur, yung mga maliliit na drones. Kala nila pwede na, kaya na nila, no? Oo, di ba? Pero sa nakikita natin sa mga photos and sa videos, napakalakip niya po talagang mekanismo. It's a big machine, kumbaga. And sabi nyo nga po, yung logistics, kailangan dadalhin yan sa lugar, so kailangan ma-maximize, ano. So gusto ko lang malaman, Director, ilan po yung drones natin? Is it also na binili po ng DA ito para dito sa programang ito? And of course, paano po yun? Yung mga piloto po natin, syempre, kailangan binabayaran din po natin sila, tama po ba? Meron po silang compensation for that? Yes po. Bale, yun po yung kagandahan ng ginagawa natin sa vouchers, no? Kasi tinatap po natin yung capacity ng mga private companies, no, who have the capacity to do this. Opo. So right now po, meron po tayong dalawang drone merchants kung tawagin. Ito po ay yung New Hope tsaka yung Agridom. So sa kanila po yung mga drones na yan, sila kanila din po yung mga teams na namomobilize natin. So bali, ang ginagawa po natin sa voucher is yun po yung pera ng gobyerno nakapaloob po dun sa voucher ay pag nakapag-set po tayo kung kailan po gagawin yung service, ay pupuntahan na lang po sila nung drone merchant, ipepresenta nila yon doon para ma-servisyohan yung field po nila. Pero as to our
hindi po tayo yung mismong namimili, no, kasi this is a very fast moving technology, no, so madami pong from time to time mabilis itong magbago kasi may mga upgrade pati sa system nito, so mabilis po siyang maging obsolete. So that's why we are really tapping yung capacity po nung private natin na hindi lang yung rice field or rice na commodity yung siniservisyohan, but also other commodities para po hindi din siya magiging waste of our resources kung hindi natin mahabol yung pagbabago ng teknolohiyang ito, no? Or pag-a-upgrade ng teknolohiya. Tsaka may maintenance cost pa po yun, I'm sure, Director, ano? Yes. Oo. Tama kayo. Ma'am Niet? Mas mahal, Miss Karen, kung bibilhin ng gobyerno yung drone, magpapasweldo ng Yung mga operator, tao. No? So, mas makakamura kung by voucher at voucher system. Siguro, Director Ralph, parang ano ba yung advantages? Bakit natin pinopromote yung drone servicing para sa ating mga farmers? Ayun. Una po yung sa na-mention ko po kanina, no, about sa since mechanical means ito para po magsabog nung binhi. So mas even yung distribution, no. So yung mechanism na yon ng pagsasaboy niya ng binhi, pagde-distribute niya ng seeds doon sa field, that already allows us more even distribution and allows us better growth compared doon sa mano-mano na pagsaboy. So, yun po yung advantage niya para doon sa mga direct direct seeders natin. And doon naman sa kung currently nagta-transplant sila tapos gusto nila mag-shift to drone, ang nagiging advantage naman nito kasi yung transplanting po natin requires 25 man days, no. And itong drone po, yung 1 hektarya nito ay kaya po niyang matapos, no, sa based on sa mga naging experience natin sa demo, 15 minutes, 30 minutes tapos po ang 1 hektarya. So ganun po siya ka-efficient, no. So yung time of growth nung palay para from crop establishment to harvest ay mas-shorten natin gawa nung yung number of days na natipid po natin sa crop establishment. Ma'am Niet, meron pa po kayong additional? Yes. Oo, Miss Karen, kasi naka-observe ako dun basta may isa kaming pinuntahan na area. Ganyan, may nag-demo din kami para dun sa mga training natin sa Digital Farmers Program. Amazed na amazed yung ating mga farmers kasi parang, yung kalahating araw, yung 1 araw daw nila na pagtatanim, parang in minutes, tapos na agad yung gano'n, no? So, yun, parang isang magandang experience sa kanya. Pero para lang po ba ito sa lowland? Hindi ito pwede sa upland? Ma'am Niet, yung pinakamahalaga po actually dito is yung land preparation, no, na dapat even. So kung meron naman po tayong mga upland area na kaya na ma-meet, no, yung prerequisite na yon na kaya nilang pantayin yung lupa nila kasi nagmamatter kasi yung pagkaka-level ng lupa nito doon sa possible air dynamics, no, kasi buto to na nalalaglag tapos may hangin na galing sa LEC. So kung hindi po kasi pantay-pantay na yan, yung iba mas malulubog, mas matagal makapag-emerge yung mga seeds natin, no. So kaya yun yung mga actually kailangan din natin na ginagawa din natin ng mga pre-trainings, no, prior the drone operations para po ma-ready talaga sila. And if upland, no, areas could also perform such pre-requirements na kaya nilang pantayin yung mga lupa nila, then I think drone could also be operated doon sa mga areas nila. Ayan. Thank you, Ma'am Niet, for that question. Parang Miss Universe, ha? And thank you, Director Ralph, sa pagsagot ninyo. Alright. So, ang ating topic ay drone voucher program ng DA. Kasama po si Director Ralph Alan Sanisay. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. Ito po ang Agri Ascenso Live. Dito po sa DZRH at DZRH News Television. Ang ating oras, 3:39.
Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At syempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasan na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120/80, noong araw na lamang. Ngayon nandun na tayo sa 140/90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na antihypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay doon ba sa reseta ni Doc na kontra kolesterol, kontra blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay. Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen. I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, malaga sa akin ng tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes.
Simula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. Pilipinas ang ating oras 3:47. Parang training na walang training fees. Agri-Asenso, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Agri-Asenso. Ito ang Agri-Asenso. Agri-Asenso. At bago po natin balikan ang ating topic, ang drone voucher program ng Department of Agriculture, pakinggan po muna natin ang ating Techno Tip number 2. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri-Asenso. Tutukan ang Techno Tip. Mga ka-agri, ngayong ipinagdiriwang natin ang Organic Agriculture Month at ang National Rice Awareness Month, tandaan na ang kinabukasan ng ating pagkain ay nakadepende sa mga pagpiling ginagawa natin ngayon. Kapag sinusuportahan natin ang organic practices at ang lokal na bigas, hindi lang tayo bumibili. Nag-i-invest tayo sa masustansya, ligtas at sustainableng agrikultura ng bansa. Sama-sama tayong magtanim ng tama at kumain ng masagana. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri-Asenso. Ito po, Ma'am Niet, ang literal na aanihin natin ang ating tinanim ngayon. Tama po ba? Ayan. Welcome back sa ating mga ka-agri. Kasama pa rin po natin ang ating Assistant Director ng ATI at ang ating guest para po sa ating topic, si Director Ralph Alan Senisa. Welcome back, Director Ralph. Sige, Ma'am Niet, gusto ko na pong itanong kasi mukhang marami na rin pong interesado kung paano sila magiging beneficiaries nitong drone voucher program. Tanong na natin, Ma'am Niet, kung ano po yung mga requirements at kung ano po yung proseso. Go ahead, Director Ralph. Ayan. So na-mention ko po kanina, no, kailangan RSPSA registered po yung ating farmer, and ngayon po i-plug ko na rin ongoing po yung ating registration po sa ating mga farmers clusters, no. So yung mga nakarehistro po or yung recognized po na clusters natin at yung mga RSPSA farmers natin ay pwede pong makapag-avail dito. And yun nga po yung na-mention ko din, kailangan nila na sana grupo sila na may parehas na intensyon ng pagtatanim, and they might go papunta po sa kanilang mga local agriculture office. It could be the municipal agriculture office or the city agriculture office para po magpahayag ng kanilang intensyon na magpapaservice po sila sa drone para po ay magawan po natin sila ng drone voucher. O kaya po ay makapag-procure po tayo ng drone service para po sa kanila. Ma'am Niet? Yes. Isang beses lang ba? Halimbawa ako isang farmer or member ako ng isang cooperative or association or ng cluster. Isang beses ko lang ba siyang yung voucher ay para lang ba sa pagsabog tanim, or pwede pa rin ba siyang gamitin for yung fertilizer application? Yung gano'n. Okay. So sa ngayon po, Ma'am Niet, yung ating voucher po ay 2,000 per hectare po yung laman nun, no? So this is a multiple claim voucher naman siya. So depende po sa lugar at kung ano po yung servicing ADM natin. Magdedepende po kung hanggang kailan maubos yung laman nung voucher nila. So kung nakapagpaset po sila sa fertilizer application, which is only 750, tapos
meron pang natira na 1,250. So yung additional no na or yung remaining value po ay pwede pa nilang ma-claim, no? So, basta po yung 2,000 ay per cropping naman yon. So, kung nakita po nila yung benepisyo on their first try, on the first crop, they may signify again na mag-a-avail po sila sa susunod naman na cropping, no? Basta yung limit po natin is yung voucher value po. So, by the way, since na-mention ko na yung rate nung sa seeding, sa fertilizer and sa chemical application, might as well mention na rin yung sa seeding natin. Yung sa seeding naman natin ranges from 1,350 to 2,000. Depende po kung gaano kadami po yung buto na gusto nilang ipasabog tanim. No? So, yun po kasi yung sa hybrid naman po natin, nagsisimula po yan sa 15 kg per hectare. So, mas konti po yun. Yung sa hybrid naman natin ay 30 to 40 kg per hectare. So mas madami po 'yun. So nagkakaiba din no yung rates po kasi mas iba yung servicing time pag mas kokonti po yung seeding po natin. Sir Ralph, yung yung seeding, no, yung pagtatanim through drones. Yung sabi niyo now around 1,500 to 2,000 para sa isang hektarya lang yon or depende dun sa laki ng area? That's per hectare rate po, Ma'am Yet, no? Pero yung magbabase kung ano talaga yung area. So kasi prior pala doon sa pag-service, no, nagkakandak po tayo ng pre-flight, no, kung saan minamapa natin at doon din po binabase, no, kung paano lilipad at paano i-operate yung drone. And yun po yung mga technicalities. That's why we are really needing ka-up na mga certified pilots, no, to operate the drones because these flights are very technical po. Okay. Tanong ko lang din, Ma'am Niet, kay Director Ralph, yung vouchers po kasi, is it, Director Ralph, sabihin na natin, all-in na po yan. Kumbaga, yung pag-operate ng drone, yung mismong drone, yung mismong mekanismo na gagamitin, kung seeding man po yan, or pag sasaboy po, or pang pesticides, and kasama na rin po ba? And also, yung, kunyari sa seeding, yung mismong seeds, yung ganun po. So, all-in package na po ba yan? Okay. O separate, may kailangan magdala ka ng sarili mo. May mga ganun po ba na kailangan nilang alalahanin, Director Ralph? Okay. So, ito po, Miss Karen, no, ang ano po nito ay dun sa drone operations, no. So, kasama yung sa rental ng drone, yung sa mga tao, yung sa logistics, sa mobilization ng mga tao na kailangan nito. Pero yung seeds po, yung fertilizer, and kung if ever magpe-pesticides sila or herbicides po, ay yun po yung sa farmer's counterpart. Pero usually naman po, yung mga nasiservisyohan po natin or yung mga nako-cover po natin dito sa drone ay sila din po yung mga beneficiaries din natin or targeted areas din natin for our other input interventions. Yes. So maaari din po na yung binhi at yung pataba, no, kasi meron po tayong suporta ngayon sa pataba na up to 2 bags, no, per hectare. So that's the default rate, though that varies, no, region to region, ay nakakapagbigay din naman po tayo. Siguro, Ma'am Niet, last on my part na lang po kay Director Ralph, kasi nabanggit nyo kanina sa unang parte ng ating programa na natutugunan po ng drone yung labor. Paminsan kasi nagkukulang yung labor, may seasonal na pagkukulang po ng tao o manpower sa pagtatanim o sa ng fertilizer po. So hindi naman po pagka maging lumaganap po at I'm sure magiging successful po itong programa nyo na ito, hindi naman po ito mapapalitan talaga yung human labor, ika nga. Tama po ba, Director Ralph? Ayun, magandang tanong po yan, Miss Karen, no?
So right now po this drone program is simultaneous siya na ini-implement po ng ating mechanization program no sa kalahatan ng DA. So meron po din tayong pinapagawang labor sufficiency studies no kung saan pinapatingnan po natin yung kasapatan po ng ating manual labor at yung mga mechanical labor as to the demand no ng ating industriya. Why we wanted to do this because ayaw po natin na ma-displace. Yun nga yung sa na-mention nyo or yung sa worry ninyo no that while we wanted na ma-mechanize, ma-advance no yung mga practices natin, pero hindi rin po natin gusto na ma-displace yung mga tao no na ito po yung pangunahing pangkabuhayan po nila. So that's why we are doing that so that we could approach no or we could have a data driven policies po on the part of the program. Ayan, thank you Director Ralph. Ma'am Niet? Yeah, siguro tanong ko na lang, huling tanong ko bago tayo magpaalam. Mga ilan na yung nag-avail ng program na to at saka ano yung feedback? As to the numbers, Ma'am, yet hindi ko hawak ngayon yung numero, no. Pero yung mga initial feedback naman po, lalo dun sa mga na nakitaan or sa napagservisyohan po natin, no, they observe nga yung sa mga na-mention natin kanina, those are actually emerging benefits also from the adopters, no, na maganda yung tailoring and it allowed them to adapt lower seating rates, so nakakatipid din sila doon. So yun po yung mga isa sa mga nakikita nila, and there are also demonstrations no na mga ginawa natin before na promising yung yield. So that alongside with the other practices no with the right nutrient management. So may mga nakita tayo doon sa na-report po sa atin no ay na umabot po ng 8 metric tons no. So emerging benefits no. I'm calling it as emerging kasi medyo we are on the start pa nga nitong program no. So ito pa lang yung mga paumpisa na mga benepisyo na nakikita po natin from implementing this program. And Ma'am Yet, siguro I would just like to share no what's the future of drone. Ano ba yung tinitingnan natin? So right now we are in partnership with ERI and PhilRise no to do a research para naman magamit natin yung drone sa precision agriculture. So ibig sabihin, precision, kung ano lang yung pangangailangan ng certain plot, ay yun lang po yung ibibigay natin na input. So kung meron mang mga, this would use sensors na no kasi titingnan natin kung ano yung itsura nung tubo nung pananim, and kung depende po sa anong itsura nun, ano yung nakukuha natin from the feedback, ay magiging ano na siya, site-specific yung application ng fertilizer. So while we are now promoting its use, but the future no nitong mga technologies na pinopromote po natin is really towards a more efficient and a more just na paggamit po ng ating agri-inputs. And by the way, nakalimutan ko palang sabihin, this drone project po is part po ng Masagana strategy ng ng Masagana Rice Industry Development Program. Under po ito sa napapanahon no, where we are pushing for digital systems and also yung mga digital services po natin. So, maraming salamat po. Thank you, Director Ralph Alan Senise, sa lahat ng impormasyon na yan. At ipa-flash natin sa screen yung mga contact details, website, Facebook page, telephone numbers po, and the email address kung meron po mga katanungan tungkol po sa drone voucher program ng Department of Agriculture. May mga inquiries po kayo. Pwede nyo po silang kontakin. Hanapin nyo si Director Ralph. Ayan po. So, naka-flash na po sa screens po natin ang ating DA official website, ang ating Facebook page, ang ating telephone numbers with local numbers and email address. Maraming salamat po, Director, and a happy weekend po sa inyo.
Maraming salamat po and happy weekend din po. Yan. Ayan, Ma'am Niet. Bili na tayo ng drone. Para mukhang mahal. Yeah. Wag, magpa-service na tayo, Miss Karen. Correct. Oo nga naman. Mas makakamura kayo sa bibili. Tama, kailangan Yan. practical. Ayan, Ma'am Niet, ano bang ating mga paalala sa ating mga ka-agri bago tayo magpaalam? Yes, thank you again, Director Ralph. At konting anunsyo, mag-enroll na po sa mga libreng online courses sa aming e-learning portal. Visit tayo ng www.elearn.e-extension.gov.ph. Mag-subscribe sa YouTube channel ng ATI Central Office para sa mga learning videos at i-follow kami sa aming social media sites at sa iba pang katanungan at topic suggestions, tumawag o mag-text sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. Yun lang, Miss Karen. Happy Saturday, everyone! Happy Saturday, Ma'am Niet. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok ngayong araw. And muli, Ma'am Niet, at sa lahat ng bubo ng ATI at DA, Happy National Rice Awareness Month and Happy Organic Agriculture Month. Ayan po, maraming salamat. Happy weekend. Sa ngalan po ni Ka Henry Uri, ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. See you again next Saturday. Isa na namang edisyon ng Agri Asenso. Bye everyone. Bye, Ma'am Niet. Bye-bye po. At magbabalik po tayo makalipas ang mga ilang paalala dahil susunod na po ang Kaya Mo Yan. Dito lamang sa DZRH ang ating oras, 4:02. This time check is brought